mamaya. Yan ang kaabang-abang eh. 'Di ba? Ano ba yung gagawin niya? Kasi mga ka-GP natin, sa totoo lang, meron pa ako napanood na talagang umamin na to eh, nadulas eh. Mga ka-GP natin na talagang yung mga posisyon dyan ay talagang wala na, nabago na yan. Talagang inamin niya sa sarili niya na napalitan na yon, di ba? Pero mamaya natin pag-usapan yan, mga kababayan. Pumunta muna tayo doon sa kung saan po si Chis Escudero ang magpe-preside sa Sara impeachment trial. Nako po, mga kababayan. Aray ko. Gusto ko lang pong tanungin ang lahat ng mga naririto ngayon. Kayo ba ay pumapayag na si Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment ni Sara Duterte? Na alam naman natin, mga kababayan, na forthwith tayo dati. Aray ko. Diba? Nagkaroon ng problema, hindi natuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte dahil kay Chis Escudero. Sige nga, ano kaya yung sagot ninyo? Ano kaya ang magiging pasya ninyo? Kayo ba, mga kababayan, ay papayag na siya po ang mag-presiding officer or maging presiding officer? No. Hell no. Sabi ni Ruben Cruzena. No. No. Kyoto Kigarashi, si Kiko Pangilinan na lang. Lahat sigurado magno-no dito. Oh. No, wag pa rin magtiwala. No. What? No. Second chance, sabi ni Don Pulube. No. No. Si Kiko Pangilinan na lang, sana. No way, sabi ni Happy Daisy. Aattend kaya yung 18, mamaya natin mag-usapan yung 18 Marites. No, mahirap na. Sige, payag ako para ma-acquit na si Sara at manalo sa... Mga kababayan, nararamdaman ko po ang nararamdaman ninyo ngayon. No, syempre, may trauma pa rin sa atin ang ginawa nitong si Chis Escudero. Tama? Mga kababayan, dahil lahat tayo ay parang syempre, hindi pa rin tayo nakaka-move on dun sa ginawa niya. Although, sabihin natin si Chis Escudero ngayon ay parang gustong i-redeem ang kanyang pangalan. Kasi mukhang tatakbo ito sa 2028 pa, mga kababayan. Okay, so ayon po sa balita, yan. Sabi dito, mga kababayan, Escudero to preside over Sara's impeachment trial. Okay? So, ang nagbalita niyan, mga kababayan, si Ellen Tordesillas. Kung saan siya po ang nagsabi din, mga ka-GP Natics, na si Joel Villanueva will join Gatchalian's block. Okay? Para mabuo na yung 13. Ito, sabi rito, Senator Francis Chis Escudero, whose defection from the Cayetano block broke the impasse in the Senate leadership struggle in favor of the Gatchalian-led group, will preside over the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, which is set to begin on July 6, a highly reliable source said. The source stressed Escudero will not be Senate President. Oh, sa mga nagsasabi dyan na siya magiging Senate President, mga kababayan, hindi. Si Win Gatchalian talaga. 'Di ba? Ayaw nga pumayag eh. Ayaw nga pumayag ng tawag dito. Ayaw nga pumayag ng grupo ni Win Gatchalian. Particular na itong dalawang magkapatid na tulpo, maging itong si Tito Soto, maging itong si tawag dito, mga kababayan, si Zubiri, maging itong si Ping Lacson. Ayaw nilang pumayag na si Chis Escudero ang maging Senate President. Okay? Maliwanag yan. May nagtatanong kanina, paano na si Senator Loren? Di ba gusto niya rin maging Senate President? Oo, actually. May nabalitaan ako, umuugo ngayon, mga kababayan, na eto daw, parang nagbabayad pa daw ata sila, naglabas ata ng pera, ng malaking pera, para lang maupo yung kanyang nanay Aray ko. na Senate President. Well, usap-usapan lang yan, mga kababayan. Pero balikan ko to. Sabi rito,
Senator Joel Villanueva is also expected to join the Gatchalian bloc in this week. Ngayon, following Escudero's move on June 3, according to the same source, his transfer would increase the bloc strength to 13 senators, enough to elect a Senate President after the position was declared vacant last Wednesday. With the support of 11 senators now identified as the new Senate majority, Senator Sherwin Gatchalian was elected Senate President pro tempore and as such was designated acting Senate President. Senate Resolution number 430 as amended by the new Senate majority on June 3 provides that the Senate President shall serve as presiding officer in an impeachment trial unless, mga kababayan, the Senate by a majority vote of the members present elects another senator as the presiding officer. Okay. Ang default, mga kababayan, sa Senate Resolution number 430, Senate President talaga dapat ang magiging presiding officer. Kaya lang, syempre mga kababayan, pwedeng mag-elect ang majority kung sino yung gusto nila. Okay? Pero kung si Chis Escudero ito, mukhang may napag-usapan. Mukhang ito yung kapalit. 'Di ba? Ako yun lang yung take ko. Okay, wag sana kayo mag-isip ng hindi maganda. I mean, mga kababayan, maaring ito yung hiniling niya. Sige, ako ang mag-preside. Lipat ako sa inyo. Pero sabi niya naman, 'di ba, hindi daw. Wala daw siyang hiniling. Pero sa akin, mga kababayan, maaring ito. Siguro to redeem himself talaga, babawi itong si Chis Escudero. Yun ang tingin ko Pero kung tingin niyo mga kababayan, wag magtiwala. 50-50 ako. Okay? The source noted that only 2 members of the new Senate majority are lawyers, Escudero and Senator Francis Kiko Pangilinan. Actually, dalawa lang yan eh. Dalawa lang silang pagpipilian kasi from the original point of view, mga kababayan, noong si Tito Soto pa yung Senate President, di ba? Ang talagang sinabi nila na magpe-presiding officer ay itong si Kiko Pangilinan because he's a lawyer, 'di ba? At alam natin kung gaano kagaling din 'to sa pakikipag talastasan, no? Mga kababayan, kaya lang nandito na si Chis Escudero, mukhang 'yun ang naging nila, set up. Okay? While a law degree is not required for a presiding officer in a vice presidential impeachment trial, legal experts say legal training would be an advantage. Correct, di ba? Escudero, however, carries the baggage of his failure to convene an impeachment court for Duterte's 2025 impeachment case despite the Supreme Court's directive that the Senate proceed forthwith. Ayan na nga, mga kababayan. Di ba? Yan yung inaalangan nating lahat eh. Di ba? Nag-failed na dito dati si Escudero. So, para sa akin, mga kababayan, sa totoo lang, oo, okay lang i-redeem niya yung kanyang sarili, pero mas tiwala ko pag si Kiko Pangilinan ang magiging presiding officer. Aray ko! Diba? Dapat si Kiko na lang. Wala siyang kaso. Diba? Mga ka-GP Natics. Kasi magiging ano ba magiging dating neto? Oo, mga kababayan, sabihin natin siyang naging hero para ma-overcome natin yung impasse sa Senado or ma-overcome nila. Akala mo talaga laging kasali. Ma-overcome natin or 'di ba? Ma-overcome nila yung impasse na nangyari sa Senado. Kaya lang mga ka-GP Natics, nandun yung agam-agam eh. Nandun yung talaga magdadalawang isip ka. Oh, lawyer. 'Di ba? Pero once na siyang nag-failed sa kanyang duty 'Di ba? Dati nga, ano pa siya, tawag dito, Senate President. Nag-failed siya dun sa kanyang duty. Tapos ngayon, ibibigay mo na naman sa kanya. 'Di ba? Pero again, hindi natin alam kasi kung ano yung takbo ng mga utak ng mga to. Kung ito ba ay napag-usapan, ito ba yung kanilang naging bargain, 'di ba? Oh. Yap, Day Garcia, mahirap matraidor. Alam natin, mga kababayan, iba kumilos ang mga Duterte. 'Di ba? Man of Steel, nakakatakot.
Nakakatakot. Ano pa yung mga pwede niyong sabihin, mga kababayan, na kayo po ay ayaw niyong pumayag? At bakit ayaw niyong pumayag na si Chis Escudero maging presiding officer? 'Di ba? Wala nang credibility si Chis, sabi ni Happy Daisy. Oh. Ako kasi, mga kababayan, kung ako ang papipiliin, I go with Kiko. Bakit kanyo? Una, walang kaso. 'Di ba? Pangalawa, mga kababayan, hindi ito para sa akin kasi kung kay Chis Escudero, may mga bala na ibabanat sa kanya, 'di ba? Gusto ko kasi yung malinis. Gusto ko yung mga kababayan, makikita natin na yung pangalan niya ay hindi nadadawit sa kahit anumang mga akusasyon, 'di ba? Walang akusasyon kay Kiko Pangilinan 'Di ba? Ang tangi ko lang naman nakita diyan dati, yung tawag dito, yung protection dun sa mga bata, yung juvenile law. Dati, pero dati pa 'yon, 'di ba? Ayan, tama. Pag may lamat, mga kababayan, mahirap ng pagkatiwalaan, 'di ba, Ma'am Pamela Morimoto? Oh. Sir, good AM, no trust to Escudero. He did once, let's not let him you do twice. It might be oo, naintindihan ko na. 'Di ba? Mahirap na minsan nang ginawa Tapos uulitin pa natin. Magpapaloko pa ba tayo? 'Di ba? Kaya lang, mga kababayan, ano ang pwede nating gawin? Ano ang pwede nating tawag dito para mapigilan? Eto naman, mga ka-GP Natics, balita pa lang 'to, 'di ba? Kailangan pa natin ma-confirm ito kung si Chis Escudero talaga ang magpe-presiding officer. Pero it can be changed, 'di ba? Pwedeng mapalitan ito Kung itong balita na 'to, mga kababayan, lumabas ngayon, pwedeng mapalitan 'to kasi syempre, it depends, mga ka-GP Natics, doon po sa pangangailangan. It depends doon sa tawag dito, ano ba yung tawag doon? Depende po ito, mga kababayan, sa sitwasyon. 'Di ba? Kung halimbawa sorry, ito yung best word diyan Depende sa demand ng taong bayan, 'di ba? Kapag ang demand ng taong bayan ay hinihingi yung wala talagang yung walang kasalanan, yung hindi nadadamay ang pangalan sa flood control, it should be Kiko. 'Di ba? Kailangan dito ang liderato ng Senado, mga kababayan, maging balanse sila. 'Di ba? Hindi sila pwedeng basta-basta mamili dito. Kailangan kung 100 times na pag-iisipan, kailangan 200 times, mga kababayan. Hindi lang 100, kailangan talagang 200 times kung pwede, 'di ba? Ako kay Ping Lacson, kaya lang hindi lawyer, tama lang si Sen Kiko. Ako kay Kiko talaga, kay Kiko, 'di ba? O sabihin natin hindi kailangan ng lawyer sa pagiging presiding officer. But then again, mga kababayan, being a lawyer is an advantage. 'Di ba? Bigyan na lang ng tinapay si Chis. Kasi si Quezon baka mamaya biglang papanig kay Sara. That's my point. 'Di ba? That's my point. Kasi dati, mga kababayan, galit din naman siya kay Sara Ayaw nga niya kay Sara dati. Pero nagulat ako, mga kababayan, nung nagkaroon siya ng kaso. Dahil biglang-bigla, kumampi siya kay Sara. Biglang-bigla, mga kababayan, yung forthwith, biglang nagbago. Pero, bibigyan ko kayo ng konting palaisipan. Paano kung may usapan talaga? Paano kung may usapan talaga? So, ganito yan. Kung may usapan talaga mga kababayan, ito lang for the sake of argument. Kung meron talagang usapan, mga kababayan, kasi pinagtatanggol din ni Chis Escudero ang Malacanang May nakita kong post kanina, sinabi niya rin, karugtong ng video na yon, na sabi niya, walang kinalaman ang Malacanang sa pagpapalit ng liderato. Walang say ang Malacanang. Although pwede niyang suportahan after the election, after ma-elect
yung isang senador or yung sabihin natin yung majority ay pwedeng suportahan, pwedeng back-upan, 'di ba? Pero hindi sila pwedeng makialam sa pagpili. Now, mga kababayan, kung usapan talaga merong kasunduan, no? So pwede rin pagkatiwalaan si ano. Doon lang sa aspeto ng kung merong usapan o huwag ka nang babaliktad pag bumaliktad ka, yari ka. Ganon, 'di ba? Pero again mga kababayan, para hindi na lang tayo malito, sana nga magbago to. Sana si Kiko Pangilinan pa rin ang maging presiding officer kasi yan naman talaga yung default Yan naman talaga yung gusto nila, 'di ba? Yung kanilang point of view from the beginning Oh. Salamat Ma'am Pamela. Oo. Mon R, galing mo mag-analyze. Kiko is the best choice kahit makagabi ako, sabi ni Happy Daisy. Kaya talaga, okay, sige. Gabi. Gabi Concepcion. No to Duterte supporter, sabi ni Mana. Paano yun? Mga kababayan. Gusto nga daw ata maglinis o gusto atang bumawi ni Chis Escudero. Hindi, sabi ko nga if ever na talagang mga kababayan, palagay ko na may ano to 'di ba? Pwede ko ba sabihin na may napag-usapan talaga sila? Pwede ko ba sabihin na may napagkasunduan sila? Kasi tawag dito, it's not impossible 'di ba? It's not impossible na magkaroon talaga ng mga usapan yung mga transactional. So therefore, mga kababayan, kung si Chis Escudero talaga ito, ibig sabihin, napag-usapan nila yun. Yan talaga yung kanilang deal. 'Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Ang kailangan na lang natin gawin, ipagdasal natin na sana hindi bumaliktad si Chis Escudero. 'Di ba? Kaya lang mga kababayan, bakit tayo pupunta dun sa alanganin kung pwede naman tayong pumunta dun sa isang tao na alam natin talaga na pwede mong pagkatiwalaan kahit nakatalikod ka, kahit natutulog ka, 'di ba? Kaysa dun sa isang tao na mapapadalawang isip ka. Teka lang, hindi kaya traidorin tayo nito. Hindi kaya baka mamaya i-acquit nito si Sara. Aray ko. Hindi kaya mamaya plano lang pala ng mga Duterte. Kunwari sumama sa atin si Chis. Tapos yung pala, mga kababayan, iuhulog tayo pagdating po sa impeachment ni Sara, di ba? O sabi ko, mas maganda na doon tayo sa taong, sabi ko, may peace of mind ka. Hindi ka magdadalawang isip. Kahit nakatulog ka, kahit nakatalikod ka, kampante ka, di ba? Actually, may kagandahan din na nangyari doon sa impeachment ni Sara dati. 'Di ba? Dahil lumabas yung mga resibo. Tama po kayo doon. Sabi ni Ma'am Gina, kaloka, nagpuputol-putol. Tagal ko maka-comment na sa train kasi ako. Aray ko. Magti-take risk ang liderato ng Senado sa gagawin nilang ganyan at kapag nagkagulo-gulo na, lalo dyan ay bahala na si PBBM ang gumawa ng isang matinding desisyon kung i-abolish niya ang Senado. Kilala ata ni F. Elisa, yes. Kilala ni F. Elisa si Chis. Actually, best friend daw 'di ba? So, siguro, may mga key points na pwedeng bigay ko rin yung tiwala. Kaya lang, politika 'di ba? Walang dito walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway Ang permanente dito mga kababayan, self-interest. So therefore, pag ganyan ang nangyari, nako, doon na ako sa sigurado, Kiko na lang. Di ba? Ma'am Carmichok. GP, ang tingin ko dyan, nakita ni Cheese na walang magandang epekto sa kanya yung actually, meron kang point dyan From the point of view nung sinabi niya kanina, 'di ba? Siya kasi, mga kababayan, parang namangka sa dalawang ilog. Parang nagbalanse si Cheese. Sinabi niya na sa ngayon wala na makakuha ng 80%.
at least 54, masaya ka na. 'Di ba? Tapos sinabi niya na wala pang kasigurahan kung tatakbo siya sa 2028. So, feeling ko mga kababayan, nakapag-isip-isip na si Cheese na walang magandang dinulot sa kanya ang fourth win, naalis siya sa pwesto. Pangalawa mga kababayan, nabash siya, nahalungkat lahat ng mga tinatago niya, pati mga yaman niya, pati yaman ni Heart Evangelista, pati yung mga singsing mga kababayan, lumabas lahat yon. So tingin ko dito talagang nagre-redeem din ng pangalan itong si Cheese Escudero. No? So, pwede na. Pwede na. Parang, hindi, pwede na. Parang napipilitan ka lang, GP. Wala tayong magagawa eh. Kung yan talaga yung napag-usapan nila, sabi ko nga sa inyo, yung mga senador pa rin ang nag-uusap-usap. 'Di ba? Sila pa rin ang nakakaalam kung sino yung gagawin nilang presiding officer. If Cheese Escudero, then so be it. Wala tayong magagawa doon. 'Di ba? Silang nagpasya nun eh. Oo. Yep. Hindi, doon tayo talaga sa sigurado. Kaya lang, can we decide? Pwede ba tayo magsabi mga kababayan na it should be Kiko Pangilinan or choose Kiko Pangilinan? Pwede tayong magsalita na ganyan, but we cannot decide. 'Di ba? Hindi naman tayo mga senador. Aray ko. Oh. Sabi ni Mon R, may God bless you and protect you kasi ang mga DDS gagawin ng lahat, ibagsak ka lang. Dati akong DDS pero ginagamit ko utak ko, sabi ni Mon R. Uy, thank you. 'Di ba? Good to know na ikaw ay dating DDS, Mon R. 'Di ba? Sabi ni Mocha Prop, no to Alan Escudero, no to Cheese Escudero, and yes to BBM. Kaso, si Cheese Escudero nga, nandito na, mga kababayan. Mag-aantay na lang tayo, it's a matter of time. Hindi ko lang alam kung mamaya mangyayari yung special session na yan. Lalabas, pag maaga po, kasi, di ba, sabi nyo, pupunta ba yung mga 18 Marines or 18 Marites? Aray ko. Di ba, sigurado naman na yan na hindi sila pupunta. So, baka magkaroon na ng special session mamaya, alas 3.